Hi, magandang araw! May SSS number ka na rin ba pero wala ka pang my.sss portal? Kung wala pa, panoorin mo ang video nito hanggang dulo at ituturo ko kung paano nga ba mag-create ng SSS portal gamit lamang ang ating cellphone. Para maka-access sa SSS, bisitahin ang kanilang SSS website. At piliin mo itong Create My.sss account. After clicking, ganito naman yung makikita nyo. So, piliin mo naman itong Create Account. At ito yung mga category na pwede mag-apply sa My.sss account portal. So, piliin nyo lang kung ano yung account na gusto nyong i-register. At dahil as individual at member tayo ng SSS, dito tayo sa member. Click member. At makikita nyo itong number sa taas. Ito yung mga steps para makompleto yung ating registration. To start po, kailangan mong pumili ng registration reference number na pwede natin gamitin. Ito yung mga list kung saan may mga registered details na tayo kay SSS. At from this, mas mabilis na mabe-verify yung ating mga identity ni SSS. So, pumili lang ho kayo ng available na documents nyo na pwedeng mag-provide ng reference number para mas mabilis ma-verify yung ating identity. So, sa akin is itong transaction number. And then, ilalagay lang po sa ilalim kung ano man yung hingin sa inyo. Sa akin ay registration reference. And then, scroll down. At i-fill up nyo lang lahat ng information na hihingin sa inyo. Ang inyong SSS number, mobile number, email address. Mag-create ka lang ng preferred user ID pero kung natatandaan mo pa yung suggested user ID mo nung nag-register ka ng SSS, pwede mo din yung gamitin. At mag-create ka din ng sarili mong password. At kapag okay na, i-click mo ito. Kapag ganito yung nakita mo, ibig sabihin may mali sa na-enter mo. Just make sure lang po na lahat ay may check na green. At para naman dito sa step 2, ang ating personal information. Kung mapapansin nyo, nagmo-move yung screen. Kasi ang view na ito ay mula lamang sa aking cellphone. Pero kung gagamit kayo ng laptop, mas mababasa nyo at mas buo ang wordings. Pero sa laptop man siya o sa cellphone, parehas lang din po ng proseso. At to continue po, i-provide nyo lang po lahat ng hihinging detalye, ang inyong complete name, birth date, at ang inyong address. At kapag okay na, i-click mo lang itong arrow right. So, nandito na tayo sa step 3. Kailangan nyo lang ditong i-review lahat ng information at details na provide nyo kay SSS. Kung tama ang birth date, ang spelling. At kapag okay naman, i-click mo itong maliit na box sa side para sa terms and services. And then click arrow right. So, after clicking, ganito yung mag-a-appear. I-enter mo lang dito yung OTP na sinend sa'yo ni SSS mula sa iyong cellphone number. At kapag okay na, i-click mo ang proceed. At nandito na tayo sa step 4. Ito yung last step. At ito naman yung result kung ano yung naging resulta ng ating registration. At ang sabi dito, successful ang ating registration sa my.sss member portal. So, okay na ang ating portal. Pwede na tayo mag-login sa ating my.sss account. Mag-sign in gamit ang iyong user ID at password. And then, ganito yung makikita nyo. I-click mo lang yan at makaka-receive ka ng OTP sa text. I-enter mo ang OTP and then click login. And then, mag-a-appear itong data privacy. Scroll down lang, pwede mong basahin at kapag naintindihan na, i-click ang I agree. So, ito na mismo yung dashboard ng iyong portal. Makikita mo ang iyong total contribution at ang iba't ibang services na pwedeng gawin kay SSS. At may mga links din sila. And then mapapansin mo itong maliit na parang calendar sa side. Pwede mong i-click yan at mag-set ka ng appointment kung kailangan mong bumisita sa kanilang branch para hindi ka napipila. At once na okay na, huwag kalimutan ang mag-sign out. At ganun lang ka-easy ang pag-create ng SSS portal at sana nasundan niyo yung aking tutorial. Ilalagay ko sa description ng SSS website para mas mabilis kayong maka-access. So hanggang dito na lang. See you sa next tutorial.